hating gabi, dito na bumaliktad si Leonardo. Paano yan, Digong? Kusang bumaliktad na. Itong inutusan mo. Na ika nga siyang bastonero. Na talagang arkitekto din kung paano pumaslang magbayad sa mga kapulisan, hindi po lahat ng pulis. Na magtanim, humanap ng papaslangin o pantaniman at palabasin nyo na ika nga ho ay biktima ng drug war at nanlaban kuno kahit hindi nanlaban. Pero paglapit ng hating gabi, dito na bumaliktad si Leonardo. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Kusa ng tuluyang bumaliktad itong si Colonel Leonardo. At itinuro itong si dating Presidente Digong, Senador Bato, Senador Bongo, na mayroon nga pong reward na binibigay sa mga kapulisan na ito ay binabayad sa mga pulis upang pumaslang, magtanim ng mga ebidensya upang palabasin na biktima ng drug war. Disclaimer lang ho, hindi po lahat ng mga pulis. May ilang pulis po na mga matitino pa. Kung magugunita niya, una nang bumaliktad itong si Colonel Garma upang isiwalat ang buong katotohanan na nagbabayad do si Digong, si Bato, si Bongo, sa mga pulis upang pumaslang. Doon pumapasok yun kasi reward ho. Mga kaibigan, sa puntong iyan, and relation and connection, ang sabi ni Digong, hindi raw totoo yun. Ang sabi ni Bongo ay may pag-amin noon pa na mayroon nga reward na 1 milyon, 2 milyon, pinakamalaki. Yung 2 milyon na kapag napaslang at nanlaban ko, no. Pinalalabas na nanlaban kahit hindi nanlaban. Pinakamalaki ho. Mga mahal kong taga-subaybay, 2 milyon. Noon ang pag-amin ni Senador Bongo, at umamin din si Senador Bato na mayroon nga binibigay si Bongo na pera, ba't hindi daw po reward yun? Bigay lang daw, mga kaibigan, nakatanggap pa siya. Ba't sa puntong ito, ay ang sabi ni Bongo noong mga nakaraang araw, ay wala daw ho na binibigay sa mga kapulisan na bayad para pumaslang. Samantalang inauna na siyang umamin kaysa magsinungaling. But dito ho ay maliwanag na biglang bumaliktad itong si Colonel Leonardo na itong nakaraang hearing. Medyo malalim na ang gabi ng kanyang pagbaliktad, mga kaibigan. Huwag po kayong aalis ito. Inaanyayahan ko po kayo na pakinggan, unawain itong kusang pagbaliktad at para na siya ganun mabigyan ng linaw at sinusuportahan niya itong mga apidabit na isiniwalat din ni Colonel Garma. Mga kaibigan, ito po. Nako! Huli ka na Bato, huli ka na Digong. Ang inyong pagsinungaling, huling-huli ka rin. Bongo, ay kahit hindi bumaliktad. Ito nga, si Colonel Leonardo ay sapat at matibay ang ebidensya na nagdidiin sa inyo. Kayong tatlong mga nabanggit kong pangalan na kayo ay talagang nagbibigay ng pera sa mga kapulisan, hindi po lahat ng pulis, upang pumaslang ng mga inosente na palalabasin nyo na biktima ng drug war. Ito, nako. Commissioner Edelberto Leonardo matapos diktikin sa hearing ng House Floor Committee. Kinumpirma niyang may reward. Ulitin ko po ha.
Bumaliktad na rin si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo matapos diktikin sa hearing ng House Quad Committee. Kinumpirma niyang may reward system nga noong Duterte drug war. Nasa frontline ng balita niya, si Paano yan, Bato? Paano yan, Bongo? Paano yan, Digong? Malinaw dito sa pagbaliktad ni Colonel Leonardo na dati niyong bata na inutusan nyo. Tapos tatanggi kayo, anak ng katakot-takot, sinong niloloko nyo? Sarili nyo at taong bayan. Ryan Enriquez. Matapos ibunyag ang umano'y reward system sa war on drugs na pinasiraw sa ginagawa sa Davao City. Kinumpirma ni dating PCSO General Manager Royina Garma na tinawagan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos niyang humarap sa Quadcom. Sinabi dati ni Garma na sa kanya nagpahanap ng pulis na taga-INC o Iglesia ni Cristo si Duterte para patakbuhin ang... Talagang kahit nandun na po sa kulungan, diyan po ng Quadcom, ito nga si Colonel Garma, ex-Colonel Garma, ay tinawagan doon ni Digong naman nakaraang araw upang utuin at gumagawa ng rason at inuuto si Garma. Akala siguro ay mauuto pa itong si Garma. Si Garma ho ay nauna nang bumaliktad upang idiin din itong mga kalukuhan, isiniwalat ang kalukuhan ni Bato, ni Digong at ni Bongo. That's why sinusuportahan iyan ho ni Colonel Leonardo at inamin niya po dyan na talagang mayroon na reward system na bayad sa mga kapulisyan. Mantakin nyo, tinawagan na pagkatapos isiwalat ni Colonel Garma ang lahat ng kalukuhan ni Digong ay tinawagan noong mga nakaraang araw habang nakakulong diyan po sa Quadcom Committee sa detention facilities ng Kamara ho itong si Garma. Kaya ito po. drug war. He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. Ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman daw siya pinigilan ni Duterte na magsalita sa Quadcom pero nagsorry pa rin daw si Garma sa pagsasabi ng totoo. Matatandaan sa affidavit ni Garma sa dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo ang tinuro niyang in charge sa drug war ni Duterte. Sa umpisa... Gusto kong ipunto sa dami ng ikangaho na biktima libo-libo na binawian ng buhay na pagbintangan inosente, ilan lang ho ang mga pinatay nila na ikangapoy dito, mayroon man siguro ay ilang piraso lang na legit na nanlaban. But ang karamihan libo-libo ho, tinaniman libo-libo ho ang namatay na kapwa natin. Nang hearing kahapon, itinanggi pa niya na may reward system sa drug war. Pero pagsapit ng hating gabi, dito na bumaliktad si Leonardo. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na merong reward system? Yes or no? May narinig ako, yes, Mr. Chair. Ang revelasyon at pag-amin ni dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, lalo lang daw pinagtibay ang natuklasan ng House Quad Committee na meron ngang reward system. Paano yan, Digong? Kusang bumaliktad na. Itong inutusan mo. Na ika nga siyang bastonero. Na talagang arkitekto din kung paano pumaslang magbayad sa mga kapulisan, hindi po lahat ng pulis. Na magtanim, humanap ng papaslangin o pantaniman at palabasin nyo na ika nga ho ay biktima ng drug war at nanlaban kuno kahit hindi nanlaban. Nayan ho ang mga buhay na testigo na magpapatotoo na ikaw ba to ay sinungaling, na sabi mo ay walang reward system. Nandiyan na Bongo, ang kasinungalingan mo din. Na ika nga sabi mo ay walang reward system, ba't may pag-amin ka noon? Pinapatunayan ng inyong mga inutusan, kasangkot. Paano yan, Digong? Bagamat talagang ikaw ang arkitekto nito, ay tututanggi ka pa at nanguuto ka. Kay Garma, tatawag ka pa kay Garma at nanguuto ka at
gumagawa ka ng mga usapin na lihi sa isyo. Sa madugong gyera kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Giit naman ng Quadcom, Correct. It has been established that actually there's a reward system. Hindi na pwedeng yan itang pa ng previous administration. Sige, kahit daw matipid ang mga sinabi ni Leonardo, kumpiyansa ang Quadcom na magagamit nila sa committee report ang pagbaliktad ng dating NAPOLCOM Commissioner para sa gagawing case build-up sa Department of Justice. Nagbabalita mula sa frontline. Nako, ay kulungan na ang bagsak nitong mga ito. Mga mahal kong taga-subaybay. Dahil ano pang mga ebidensya ang hanapin ho. Nandyan ang buhay na testigo na magtuturo kay Digong na talagang nagbabayad sila ng mga kapulisan na upang pumaslang at palabasin na biktima ng drug war. Masisibag ang pulis noon. Hindi po lahat ng pulis na panahon ni Duterte naka-uniforme, gagala, jojote, gagala po doon sa kanilang mga area upang gampanan ng kanilang duty na kalukuhan upang humahanap ng papaslangin at tataniman. Yan po ang kalakaran ng mga pulis noon. Nagdo-duty ho sila noong panahon ni Duterte, masisipag upang humanap ng mga kapulisan, upang humanap ng bibiktimahin, tataniman at papaslangin at papalabasin na nanlaban kuno. Pero tinaniman ho nila. Ba't kakaiba ho ngayon ang mga kapulisan sa panahon ng administrasyon ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Masisipag po ang mga kapulisan ngayon. Nasaluduhan po natin na humanap na ika nga po totoo, na ika nga po gumagawa na illegal at sangkot sa illegal. At ika nga po ginagawa po nila ang trabaho sa pamamagitan na ipatupad ang tungkulin na sinumpaan nilang tungkulin na kailangan gawin nila na sumunod sila sa rule of law. Ano po yung rule of law? Tamang rule of law. Huwag paslangin. Bagkus kapag may nahuli kayo, imbestigahan. At ika nga po kasuhan. At kung may ebidensya, ay hatulan diyan po sa tamang korte. Hindi po sa kamay na bakal. Katulad ng ginawa ni Digong, kalukuhan, pag-abuso sa kanyang kapangyarihan nitong tatlong mga ulo na ito, nasangkot po sila Digong, Bato, Bongo at marami pang iba. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat and reaction diyan po sa comment section. Tayo po ba ay pabor dito sa pagbaliktad ni ex-Colonel Leonardo upang patunayan ang unang pagbaliktad nitong si ex-Colonel Garma na tinuturo itong si Digong at Bato na magkakasangkot tungkol dito sa pagbayad ng mga kapulisan na pumaslang at palabasin na biktima ng drug war na kalukuhan. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.